Good day mga boss. Isang balita po ang lumabas na itong si Mikey Williams ilalagay na daw po sa trading block nitong Converge Fiber Xers. Ayon nga sa isang ulat ay disappointed po ang management at ang coaching staff ng Converge Fiber Xers sa ipinapakita po ni Mikey Williams. Dalawang konferensya na po siya sa Converge Fiber Xers. Nung una sa Commissioner's Cup ay tinitingnan pa at ini-evaluate pa ng Converge na nag-a-adjust pa itong si Mikey Williams. Pero ngayon po na sa Governor's Cup na po ay hindi po pa rin siya consistent at hindi pa rin po nakikita ng Converge Fiber Xers ang kanyang totoong kakayahan. Isa po sa mga rason kung bakit po kinuha kahit mahal yung kanyang presyo nitong si Mikey Williams ay yung kanyang kakayahan. Wala pong duda kung bakit po pinakawalan ng Converge Fiber Xers si Jordan Heading kapalit nitong si Mikey Williams. Kaya naman po hinihingi ng Converge Fiber Xers na suklian ni Mikey Williams yung kanyang presyo na pang-international. Pero nakikita po nila na mukhang hindi na po kaya pang ibalik ni Mikey yung totoo niyang kakayahan sa mga nakaraan taon at konferensya sa PBA. Kaya naman, nagpaplano na po ng isang trade or nasa trading block na itong si Mikey Williams, pagpapatunay na hindi na po nila kailangan itong si Mikey at gusto nilang maghanap na ng posibleng pamalit kay Mikey na mas mura at mas di kalidad at mas di kalibre. Kaya po, under negotiation po ngayon, yung Converge Fiber Xers at ang Magnolia Pambansang Manok Templados. Nag-uusap daw po itong dalawang kupunan na ito, involving po dito si Mikey Williams. Kasi po, nakikita nitong Magnolia Pambansang Manok Templados na kaya pa nilang pigain si Mikey Williams. Tandaan po ninyo, hindi rin po maganda ang performance nitong Magnolia katulad po sa Converge Fiber Xers, kaya naghahanap po sila ng mga posibleng mga talent na maidadagdag pagpapalalim po sa lineup nitong Magnolia. Alam po natin na malalim na po ang kanilang lineup pero nakukulangan pa rin itong si El Tenorio. At hoping po sila na lahat po ng problema ng Magnolia ay masasagot po ni Mikey. At ang posible po na ipalit kay Mikey Williams ay itong wingman ng Magnolia Pambansang Manok Templados at kapatid ni Juan Gomez de Leaño na si Javi de Leaño. Kung matatandaan po ninyo na nakuha rin po ito ng Magnolia si Javi via trade sa Terra Firma Jeep, na kung saan bago pa po ito nakapirma sa PBA ay naglaro din po ito sa Korea, pero hindi po ito nabigyan ng pagkakataon doon kaya bumalik sa Pilipinas. Pero bago po ito lumisan sa PBA, maganda po ang kanyang ipinapakita at very consistent po. Kaya naman nagka-interest itong Magnolia, pero sa ilalim ni El Tenorio unti-unting nalagas ang kanyang minuto dahilan para bumaba ang kanyang kumpiyansa. Kaya naman ay tuluyan na pong humingi ng request nitong si Javi na i-trade na lang po siya sa ibang kupunan dahil masasayang lang po ang kanyang talento kung talagang magbabad siya sa bench. Dahil alam niya na mayroon siyang ibubuga at alam niya na mayroon siyang kayang gawin na makakatulong sa kupunan, yung kupunan na nangangailangan sa kanya. Kaya nakikita po niya yung potential na po pwede po siya lang magsama ng kanyang kapatid na si Juan sa Converge Fiber Xers. At nakita rin po ng Converge Fiber Xers na kung kailanganin po nila ng player ay yung wingman na mayroong depending ability. Kumbaga two-way player po. At nakikita po nila na kayang-kayang ibigay yung kakulangan na yon
ni Javi Diliano. Kahit na si Mikey Williams ang kanilang ibibigay, ay hindi po kawalan sa Converge Fiber Xers kung wala na si Mikey Williams. Kaya itong negosasyon po na nagaganap ngayon, marami ang nagsasabi na mas mataas ang value ni Mikey isa kay Javi. Marami din nagsasabi it's a win-win situation kasi nga po, kung ikukumpara mo sa edad, ay mas may edad na si Mikey at ito pang si Javi mas bata. Kaya naman, marami ang nagsasabi na patas or po pwede daw dagdagan ng Magnolia Pambansang Manok Timplados ang kanilang package na isang player or future picks para maging patas ang nasabing negotiation na nagaganap. Tandaan po ninyo, under negotiation pa po ito at malaki po ang posibilidad na posibleng mangyari ito ngayon Governor's Cup dahil sa susunod na linggo ay magbe-break yung PBA para bigyan daan yung Asian Games na kung saan po pwede po na paghandaan ang trade na ito para nang sa ganon sa pagbabalik sa Oktobre ng PBA ay may magandang resulta po yung dalawang kupunan. Kaya abangan po natin yan bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan. Shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Kagawad kat sa kinudukusin ng Hagaw ng Bulacan, Anthony Laki Alon at sa Laki Alon family, Domingo Ubuob, Jerome Sedeño at sa Sedeño family, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Ronald Gato, Rafael Branya, Ryan La Chica, Richard Pabila at Alan Diaz. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Paul Goso at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.